Hey guys, problema ngayon. Lagi kong inaayos tong refrigerator na ito, no? Yung lagi ko siyang dinidefrost. I think this year, twice ko na siya nang defrost kasi nga nag-iced up. Problema nitong Samsung na to, yung pag dinidefrost ko siya using the keypad, itong ano na to, screen na to. Hindi siya agad-agad nagde-defrost, ang tagal. So ang ginagawa ko, ina-unplug ko na lang or pinapatay ko yung yung switch sa circuit breaker na nagbibigay ng supply dito sa refrigerator. So I've been doing that. Hindi ko alam kung tama ba yung yung ginagawa kong ganun. So ngayon finally, nasira na siya. Wala na siyang lamig sa loob. Tinanggal ko na yung gamit. So mamaya, pupunta ako sa mga appliance store at saka magka-canvas ng bagong refrigerator. So hopefully mapalitan ito agad para hindi kami masiraan ng pagkain. Ginagamit ko lang ngayon ay yung refrigerator namin sa basement na super liit. So nilalagay ko lang doon yung mga essential na pagkain. Tapos sa garage naman meron akong malaking freezer. Doon ko in-store ang lahat ng mga meat, mga poultry. So yun guys, mamaya pupunta tayo sa appliance store and samahan niyo akong mag-canvas ng bagong refrigerator. Okay? See you later. Yan, nasa Lowe's na tayo. Walang tao tong Lowe's, sa bagay, gabi na. So dito tayo punta sa appliances. Sana nandito pa yung salesman na tumulong sa akin nung isang araw. Tubigan. Ayan, nabili ko na yung refrigerator. So ang total cost ng refrigerator is 2,072. Ayun, nalagasan tayo ng 2,000. So darating yung ating bagong refrigerator sa Sunday. Ginawa ko na lang Sunday para siguradong nandun ako sa bahay. Good morning mga kaibigan. Andito ngayon ako sa Lowe's. Nag-vlog ako nung isang araw. Actually nag-record ako ng video. Naghanap kasi ako ng bagong refrigerator dahil nga nasira yung refrigerator namin. Ngayon nakabili na ako. Bayaran ko na lahat-lahat. So hinantay ko na lang yung delivery nung refrigerator. So pagdating ng refrigerator sa amin, nagkaroon ng problema. Yung mga movers, hindi nila kayang kunin yung sira naming refrigerator, yung Samsung. Sabi ko, if you cannot wiggle it, kasi yung refrigerator, eksakto lang siyang naka-place doon sa sa kusina, sa parang may enclosure kasi cabinets, tapos noon may andun yung refrigerator, yung kasyang-kasya siya talaga, eksakto. So ngayon, tong mga movers, sabi nila, we are afraid we might break your cabinetry and also a countertop, kasi may countertop dun sa side ng refrigerator. Ayaw nilang galawin kasi baka daw masira at saka magreklamo yung customers. So sabi ko, well, let's find a way to pull out the refrigerator. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit ayaw nilang mag-isip ng paraan para makuha yung refrigerator, mai-install yung bagong nabili ko. Yung parang, ang hindi ko maintindihan, yung parang sila yung nagtatanong sa akin kung ano daw ang gusto ko. Parang ako yung gumagawa ng solusyon. Sabi ko, why don't we
pulled out from the bottom. Kasi kung hindi mo ma-wiggle yung ano, yung refrigerator, there is a certain way to pull it out. Kasi paano nila naisaksak doon yung refrigerator in the first place, di ba? Tapos inaano nila sa akin, sinasabi nila sa akin na meron daw valve sa likod ng refrigerator na ano na may yung may water line, kasi yung refrigerator namin meron siyang ice maker, and at the same time meron din syempre ano yung water dispenser, no? Sabi ko, yung likod ng refrigerator na yan, I know that there is a valve, tapos meron yang coil, meron yang pipe na mahaba, kasi hindi naman pwedeng kasyang-kasya lang yung ano, yung tamang-tama lang yung pipe, kasi paano nila mai-install kung maiksi yung pipe, 'di ba? So syempre there is a long enough length ng wire para mai-install yun na nakalabas yung refrigerator, 'di ba? Ganun yun kasi meron din kami dating refrigerator na mga ganong klase. Alam ko mahaba yung ano, parang mga 10 feet 'yan. Ganyan. So ayaw nila, parang hindi sila nag-iisip. Parang gusto nila yung saksak lang, yung easy job na ano, hindi ba sila problem solver. So yan yung ano ko, complaint ko dito sa mga installer ng Lowe's. Hindi dapat trabaho nila, marami silang na-encounter na ganong klaseng situation. They should have some solution sa mga ganong klaseng problema, 'di ba? Ano sa tingin niyo guys ang 'di ba dapat maging ganun naman talaga? So yon, ngayon bumalik ako ngayon dito sa Lowe's kasi nakatanggap ako ng email sa kanila. I'm glad na refund nila yung binili ko, no. Refund nila yung presyo ng refrigerator at saka yung other equipment, yung hose, tapos yung holding, tsaka yung delivery, inano nila, refund naman nila lahat yun. Pero napansin ko, hindi nila ni-refund sa akin yung binili kong extra warranty. Kasi nag-ano na ako yung alam mo ngayon, yung mga refrigerators ngayon, hindi na sila katulad nung dati na mas matibay. Yung mga lumang refrigerator, meron kami refrigerator 30 years na, buhay pa rin hanggang ngayon. Andun sa mami ko yung refrigerator na yon. Hindi siya fancy, pero it's still working, you know. Talagang maganda yung yari ng mga appliances noon, ng unang panahon. So ngayon pumunta ako dito, tinanong ko na I received this email from Lowe's, blah blah blah. I'm glad that they refunded all my purchases except for this one. So wala namang problema, madali naman silang kausap. So binalik nila ulit yung sa akin yung 3-year warranty protection plan. So ayun, disappointed lang ako kasi nga isa nangyari na hindi problem solver yung kanilang mga movers ba. So tsaka yung mga nag-i-install ng refrigerator. Sana bigyan sana ng Lowe's ng training yung mga kanilang mga contractor na or tools, na kung merong mga heavy equipment na kailangan i-move talaga, sana meron silang yung tools ba na madali para sa kanila. I know mahirap na trabaho kasi mabigat nga naman na trabaho yun. So yun lang guys, problema ko ngayon is maghanap ng technician. Actually yung refrigerator na nasira, naayos ulit, tumawag ako sa tech support. Marami silang ginawang doon, press this, press that, kasi computerized na yung mga refrigerator ngayon. Naayos ulit, pero gusto kong siguro i-upgrade yung refrigerator, palitan siguro yung mga LED panel, LCD panel nung refrigerator, tapos yung ice maker kung pwedeng i-check ng certified technician from Samsung talaga. So yun lang guys. So we'll see you again sa next video. Goodbye and have a nice day.